For
deserve all the glory, Lord God. You deserve all the praises, Lord God. Kaya Panginoon, patuloy namin itataas ang iyong pangalan. Minsan pa po ating awitan ng ating Panginoon. Yes, Lord God. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we worship and adore you. Father, we long to see your face. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we love you, and we worship you this day. Father, we love you, and we worship you this day. Father, we love you, and we worship you this day. Lord, Panginoon, tunay nga, Panginoon, ng lahat, Panginoon, ng aming papuring pagsamba, Panginoon, tanging sa iyo lamang, Lord. Pinupuri ka namin, dinadakila, Panginoon, ngayong araw na ito, Panginoon, at sa habang buhay, Panginoon, hanggang sa piling mo, Lord God, patuloy ka namin dadakilain, Panginoon. Ito po ang aming samang-dalangin ng may masayang pusong nagpupuri at nagsasamba sa pangalan mo lamang, aming Panginoon Jesus. Amen. Amen. Magandang buhay mga kapatid, purihin po ang ating dakilang Diyos. Kumusta na po kayo? Salamat sa ating Panginoon. Minsan pa tayo po ay nagkita-kita at napakasarap pong makita ang mukha ng ating mga kapatid. Ngayong tayo ay face-to-face na sa ating pagsamba. Purihin ang ating dakilang Diyos. Magandang umaga po sa ating lahat, maging sa ating mga kapatid na nakikinig kasama natin online. Purihin ang ating Panginoon. Ang ating pong tema sa umagang ito ay may pamagat po na Call to Finish the Race Strong. Ito po ay mula sa ating pinaka-main theme na Call to Move. Saglit po nating i-commit sa ating Panginoon ang ating pong learning time bago po tayo magpatuloy sa ating pagbubulay-bulay ng kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sapagkat minsan pa binigyan mo po kami ng pribilehiyo upang magkatipon, upang mag-aral ng iyong mga salita, upang sambahin ka at kami ay matuto, magpalakas at patuloy pong ang mga salita mong ito ay para po sa ikaluluwalhati lamang ng iyong banal na pangalan at para po sa ikatitibay ng paglilingkod at pananampalataya ng bawat isa. Salamat Panginoon. Purihin ka, sambahin ka, dakilain ka. Salamat po Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ng iyong anak, ang aming Panginoon Kristo. Ang lahat po ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen. Call to finish the race strong. Tinawag upang tapusin ang takbo ng matatag. Meron pong nagsimula ng takbo nang hindi nakatapos. Napakaganda ng simula, subalit sa kalagitnaan ay tumirik. Meron pong nagsimula ng takbo, subalit nung matapos ay lulugulugo at nanghihina at nanlulupaypay. Ang nais ng ating Panginoon ay hindi lamang tayo tumakbo, kundi matapos natin ang takbuhin ng ating paglilingkod, ang takbuhin ng ating pagkatawag, ang takbuhin ito ng buhay pananampalataya habang tayo naririto at naghihintay sa muling pagbabalik ng ating Panginoon Kristo, nang hindi lamang po nakarating sa finish line, kundi nakatapos ng matatag, nakatapos ng matibay
at nagiging katatagan at kalakasan sa iba. Naniniwala po ako na ang author o ang writer ng The Book of Hebrews o Epistle of Hebrews ay si Apostol Pablo. Sapagkat binanggit po dito ang kanya pong dinidisipulong batang pastor na si Timoteo. At binanggit din po dito ang isa sa paboritong sports ni Apostol Pablo, yung pong pagtakbo. Dalawa ang kanyang paboritong sports. Ito po ay ang boxing at marathon. Bagamat meron pong mga claim ang ibang mga scholars na hindi si Apostol Pablo ang sumulat ng The Book of Hebrews. Subalit ang aking pong paniniwala ay si Apostol Pablo ang ginamit ng Diyos sa pagsulat ng aklat na ito ng mga Hebreyo. Sulat para sa mga Hebreyo. Ang manunulat po ng aklat ng Hebreyo ay inihalin tulad ang buhay Kristiyano sa isang paligsahan ng pagtakbo na ayon sa kanya, ang mga mananampalataya ay nasa larangan ng pagtakbo na kung saan ay binanggit niya rito na bilang mga mananakbo, ang mga mananampalataya, ang mga Kristiyano ay kailangang ituon ang kanilang focus, ituon ang kanilang konsentrasyon, ituon ang kanilang paningin sa goal, sa finish line, na walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. Kaya nga, ang sabi po ng ating mga talata mula po sa Hebreo Kabanatang 12, talatang 1 hanggang 2, samahan niyo po ako sa pagbasa. Kaya nga dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, talikuran natin ang kasalanan at ang anumang balakid na pumipigil sa atin. Buong tiyaga tayong tumakbo sa paligsahang ating sinalihan. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya. Dahil sa kagalakang naghihintay sa kanya, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus. At siya ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Purihin ang ating Panginoon sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Mga kapatid, bakit po kaya ang mga driver, ang mga tumatakbo, bakit kaya hindi sila nakatingin sa likuran habang nagmamaneho? Bakit kaya hindi nakatingin sa katabi ang mga tumatakbo habang tumatakbo? Bakit kaya hindi nakatingin sa kaliwa o sa kanan o sa itaas o sa likuran? Bakit sila po ay nakatingin doon sa harapan ng kanilang takbuhin? Ang mga driver po ay nakatingin, nakatuon sa kanila pong patutunguhan sapagkat kapag hindi sila nag-focus sa kanilang patutunguhan, sila po ay maaring madisgrasya. Lalo na po ngayon sa ating panahon na kung saan ay laging nagmamadali, mabilis ang takbo ng panahon, mabilis ang galaw ng mga bagay, Nagmamaneho ka, napalingon ka lang sandali sa ibaba o sa kaliwa, hindi mo namalayan, eto na, kasalubong mo na ang disgrasya. Kaya napakahalaga po na talaga ng driver ay nakapokus siya, nakatuon siya, hindi lamang siya nakakonsentrate sa manibela, kundi nakapokus siya sa kanya pong pagmamaneho at hindi kung saan-saan po siya nakatuon sapagkat nakasalalay sa kanya ang buhay ng kanyang mga pasahero. Gayon din naman po, ang isang mananakbo o ang bawat mananakbo ay nakatuon sila hindi sa katabi, hindi sa kaliwa o sa kanan, hindi sa likuran sapagkat kapag po sila ay tumingin sa ibang bagay sa kaliwa o sa kanan o sa katabi habang tumatakbo, maaari po silang madistract. At kapag sila'y nadistract, babagal sila sa kanilang pagtakbo. At kapag sila'y bumagal sa kanilang pagtakbo, ang tendency po niya ay hindi po sila makakarating ng una doon sa finish line. O kapag sila'y nadistract, maaari silang mapatid, maaari silang madapa, at hindi sila makarating sa finish line. Kaya napakahalaga po na i-focus ang paningin doon sa finish line, doon sa goal. Sapagkat habang tayo'y tumatakbo sa ating buhay na ito bilang mga mananampalataya, patungo sa ating finish line, patungo sa hangganan ng ating pagkatawag, ay marami pong balakid. Marami pong hadlang, marami pong hindrances na kapag ka ikaw ay napalingon sa kaliwa o napalingon sa kanan
o nag-focus ng iyong pananaw sa likuran, ay maaari kang madistract at makalimutan mong ikaw ay tumatakbo patungo sa finish line. Kaya nga mga kapatid, napakahalaga po na atin pong ituon, atin pong i-focus ang atin pong paglilingkod, ang ating pananampalataya sa ating Panginoon na siyang tumawag sa atin at siyang ating layunin at dahilan ng ating paglilingkod. How to finish strong? Sabi natin, called to finish the race strong. The question is, how to finish strong? Paano natin tatapusin ng malakas, ng matatag, ang laban na ito, ang takbuhing ito? Hindi lang makatapos ng takbo, kundi dapat ay natapos ito ng malakas, ng matatag. Una, lay aside every weight. Iwaksi ang anumang balakid at kasalanan dahil maraming saksi na pinapanood ang ating buhay. Pag sinabi nating lay aside every weight, yung mga tumatakbo po sa karera ng takbuhan, ng marathon, wala po tayong nakikitang tumatakbo na meron pang ang mabigat na daladala sa likuran at nakabakbak pa. Maging ang kanilang mga kasuotan ay maninipis, magaan yung sapatos, magaan yung damit, upang maaluwang makagalaw, maliksing makagalaw at makarating sa finish line, makatakbo ng mabilis. Lay aside every weight. Ang sabi po ng Hebrews 12:1 sa New King James Version, therefore we also, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which so easily ensnares us. Sa Tagalog, iwaksi ang anumang balakid, anumang kabigatan, anumang kasalanan. Ibig sabihin po ay pakaingatan natin ng ating buhay, ang ating paglilingkod, ang ating pananampalataya, ang ating relasyon sa ating Panginoon sapagkat maraming nanonood. Una, pinapanood tayo ng Diyos. Magsabi man tayo hindi, nakikita man natin hindi, nasa gabi man o sa araw, sa kadiliman mo, sa kaliwanagan, kita po tayo ng Diyos. Hayag man o lihim, kita ito ng Panginoon. Pinapanood tayo ng Diyos ang ating buhay. Nakikita ng Diyos ang ating buhay. Pinapanood tayo ng mga anghel ng Diyos. Pinapanood tayo ni Satanas upang siya'y may maisumbong, may maisumbat sa ating Panginoon. Do you remember Job? Nung siya po ay minamanmanan ni Satanas at lagi siyang nag-uulat sa Diyos. Ang sabi, ay paano hindi ka sasambahin yan? Lagi mo siyang pinagpapala. Siya'y malakas, siya'y malusog, puro blessing. So nakita natin ang mga kapatid, pinapanood tayo maging ng mga hindi mananampalataya. Pinapanood tayo maging ng ating kapwa mananampalataya. Na sa biyaya ng Diyos ay kaya natin itong mapagtagumpayan. Sa ating sariling lakas, kulang po tayo. Kulang tayo ng lakas. Wala tayong kakayanan. Pero dahil sa biyaya ng Diyos, dahil sa lakas ng Diyos na kaloob niya sa atin sa magitan ng ating Panginoon Kristo, ito'y nakakaya nating ma-overcome. Bakit po sinabing iwaksi natin ang kasalanan? Let us lay aside every weight and the sin which so easily ensnares us. Ang kasalanan po ay katulad ng puno na nung maliit pa yung ugat. Pero habang lumalaki, lumalawak ang ugat. Ang kasalanan ay tulad ng ugat ng puno na kapag ito po'y nag-ugat sa ating buhay, wawasakin yan ang ating isipan, mag-uugat yan sa ating isip, sa ating puso, sa ating buhay. At hindi natin namalayan, nasakop na tayo nito at nailayo na tayo nito sa ating paglilingkod sa Panginoon. Nailayo na tayo nito sa ating masayang paglilingkod, sa ating matatag na relasyon sa ating Panginoon. Katulad yan ng COVID. Ang COVID ng kasalanan, kapag ka po nag-ugat sa ating isip, sa ating puso, sa ating buong buhay, mababayrusan ang buo nating pagkatao. Mababayrusan ang atin pong paglilingkod sa Panginoon. Mababayrusan ang atin pong magandang buhay at patotoo
sa harapan ng Panginoon, sa harapan ng mga anghel ng Diyos, sa harapan ni Satanas, sa harapan ng mga hindi mananampalataya, at sa harapan ng mga kapwa mananampalataya. Pangalawa, how to finish strong, look unto Jesus. Why look unto Jesus? Una, because Jesus is the finisher and perfecter of our faith. He is the author and finisher of our faith. Siya po ang kabuuan ng ating pananampalataya. Bakit tayo nananalig sa Diyos? Bakit tayo naglilingkod sa Diyos? Bakit po tayo narito nagpupuri at patuloy na sumasamba sa Diyos, naglilingkod at hindi napapagod, na patuloy na magkatipon dahil sa ating Panginoon Kristo. Siya ang dahilan kung kaya tayo patungo ng langit. Siya ang dahilan kung bakit po tayo naligtas. Siya ang dahilan kung bakit po tayo pinatawad sa ating mga kasalanan. Through the finished work of our Lord Jesus Christ, ang biyaya ng Diyos ay atin pong nararanasan, atin pong nakamtan. Hindi lamang po tayo pinatawad, hindi lamang po tayo patungo ng langit, may buhay na walang hanggan, at tayo po ay mga mananagumpay dahil sa ating Panginoong Kristo. Why look unto Jesus? Because Jesus is perfect and nobody is perfect other than Him. Sapagkat siya lamang po ang perpekto. Ang bawat isa po sa atin ay nagkukulang, nagkakamali. Ang iba ay sumosobra ang sinasabi. Ang iba naman ay nagkukulang ang sinasabi. Wala pong perpekto sa atin. Lahat po tayo ay nagkakamali, nagkakasala pa rin. Kaya nga, ang sabi po ni Apostol Juan, si John Beloved, sa 1 John 1:9 and verse 10, kung tayo man po ay nagkukulang sa Diyos, ipahayag natin sa Diyos ang ating kasalanan at ang Diyos ay tapat at mabuti. Patatawarin niya tayo at lilinisin sa lahat ng ating kasalanan. Subalit kung tayo ay nagsasabing hindi nagkakasala, ginagawa nating sinungaling ang Diyos at ang katotohanan ay wala sa atin. Kaya mga kapatid, ituon natin ang atin pong paningin sa ating paglilingkod, sa ating pananampalataya, sa ating Panginoong Kristo. Ituon natin ang ating paglilingkod at pananampalataya sa ating Panginoong Kristo. Ituon natin ang ating paningin, ang ating focus sa ating paglilingkod at pananampalataya sa ating Panginoong Kristo, sapagkat siya lamang po ang ganap, siya lamang po ang hindi nagkakamali, siya lamang po ang perfect. Subalit tayo, kapag ka po napatuon sa ating kapatid, sa ating katabi, kahit sa kanino man sa atin, kahit sa lingkod ng Diyos, tiyak na makikita po tayong kapulaan, tiyak na may makikita po tayong kamalian, dahil nagkakasala pa rin po tayo. Pero ang kaibahan po natin, hindi tayo namumuhay sa kasalanan. Ang baboy, matapos mong paliguan, babalik at babalik po yan sa putik sapagkat siya'y baboy, sapagkat siya'y nag-e-enjoy sa putik. Pero tayong mga mananampalataya, tayo pong mga Kristiyano, nung maranasan po natin ang pagpapatawad ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos, ang biyaya ng Diyos, hindi po natin ginugusto na mamuhay sa kasalanan. Nagkakamali pa rin po tayo, nagkakasala pa rin tayo, dahil tayo po'y hindi pa perfect. Tayo po'y pine-perfect pa lamang po. Binubuo pa pong kasalukuyan hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Kristo. Subalit hindi po namumuhay sa kasalanan. Kaya nga ang biyaya ng Diyos sa atin ay ituon natin kay Kristo ang ating pananampalataya, ang ating paglilingkod, upang tayo po ay hindi matisod, upang tayo po hindi manghina. Sapagkat kapag tayo napatingin sa iba, maaari kang manghina, bumagal, hanggang sa hindi ka na makarating sa finish line dahil na-discourage ka, dahil na-depress ka, dahil na-stress ka, dahil napagod ka at naubusan ka ng lakas. Why look unto Jesus? We look unto Jesus because we cannot please everybody. Tandaan po natin mga kapatid, sa atin pong paglilingkod sa ating Panginoon, we are not man pleaser. We are God pleaser. Maaring sa iba okay tayo, pero sa iba hindi. Kasi we cannot please everybody. Hindi natin mapiplease ang lahat ng tao. Kaya nga, upang hindi po tayo ma-discourage, look unto Jesus. Gawin lang po natin ang atin pong
ministry, mag-enjoy tayo na naglilingkod sa ating Panginoon, na pinararangalan siya, pinupuri siya, sinasamba siya. Nang hindi po tayo napadidiscourage at hindi pumapaling ng atin pong pagtuon sa kaliwa man, sa kanan man, sa likuran, kundi sa atin lamang pong Panginoon Kristo na siyang tumawag sa atin at kabuuan ng ating pananampalataya. Ano sabi ng Hebrews 12:2? Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. Sa Tagalog, ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya. Kaya mga kapatid, upang tayo'y makatapos sa ating takbuhing ito ng pagkatawag mula sa Diyos, sa ating paglilingkod, sa ating buhay pananampalataya, hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoon Kristo ng matibay, ng matatag, ng malakas. Datnan tayo ng Panginoon na naglilingkod ng malakas, matatag. Una, let us lay aside every weight and the sin which so easily ensnares us. Pangalawa, let us look unto Jesus. Purihin ang ating Panginoon mga kapatid. Ano po ang ating grace for today? In Christ, I can finish the race strong. In Christ, we can finish the race strong. Tayo po ay saglit na manalangin. Nakilang Diyos, salamat po sapagkat muli po pinaalalahanan mo po kami. Binigyan mo po kami ng ehemplo, ng halimbawa na dapat po naming pagtuunan na ang aming Panginoon Kristo na bagamat siya ay sa nakakahiyang kalagayan na kanya pong pinagdaanan ang mamatay sa krus ng nakabilad sa kahiyan, ay hindi po nahiyang mamatay sa krus alang-alang sa amin. Kundi may kagalakan po niyang tiyanaga, may kagalakan po niyang pinagtiisan, pinagtiyagaan ang paghihirap o ang suffering na kanya pong pinagdaanan. Dahil ang nakikita po niya, Panginoon, ay ang kagalakang naranasan niya na ngayon siya'y nakaupo sa iyong kanan at mararanasan din po ng bawat mananampalataya, ang bawat isa sa amin na patuloy pong nagtutuon ng aming pong paglilingkod at pananampalataya sa iyo, na kami po ay balang araw na amin din pong maranasan kapag nahayak na po ang kalwalhatiang ipararanas mo po sa bawat isa sa amin. Salamat sa iyo, Panginoon. Hindi ko man po alam kung ano po ang mga kalagayan ng aming mga kapatid ngayon, kung ano po ang kanilang mga pinagdadaanan, kung ano po ang kanilang mga suliranin, kung ano po ang kanilang mga binabata, kung ano po ang kanilang mga dalahin, kung ano po ang kanilang mga hindrances o anumang mga bigat o anumang mga COVID ng kasalanan na kanilang pong binabaka. Patuloy po naming dalangin at ipinagpapasalamat ang iyong biyaya ng pag-iingat, ang iyong biyaya ng kalakasan na patuloy po naming nararanasan, ang iyong pong biyaya ng katatagan, ang iyong pong biyaya ng kagalakan at kapayapaan, ang iyong pong biyaya ng pagmamahalan, ang iyong pong biyaya ng katagumpayan na patuloy pong nararanasan ng bawat isa sa amin. Ang iyong pong biyaya ng kagalingan sa mga karamdaman, ang iyong pong biyaya ng pagtitiis at katyagaan sa mga binabata at mga pasanin at dalahin sa buhay ng aming mga kapatid at mga kaibigan. Salamat sa iyo, Panginoon. Patuloy mo pong abutin ang bawat isa sa amin, ang aming mga kapatid na nandito sa bahay-sambahan at ang aming mga kapatid na nasa kanyang mga kinaroroonan, nakasama po namin ngayon, nakikinig ng iyong mga salita, nasa kanilang mga takada, nasa kanilang mga trabaho. Patuloy pong maranasan nila na ang iyong biyaya na ito, na kung saan ay patuloy pong maging hamon sa amin ang iyong mga salita na kami po'y tinawag mo po upang tapusin ang aming takbuhin ng matatag. We are called to finish the race strong. Salamat sa iyo, Panginoon. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, dinadakila o Diyos, sa makapangyarihang pangalan po lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen and amen.
At ngayon mga kapatid, ang hindi naglilikat na biyaya at pag-ibig ng ating makapangyarihang Diyos sa lahat, ang kanyang pag-iingat, ang kalakasan, ang kalusugan, ang kagalingan sa karamdaman, katugunan sa ating mga dalangin, ang katagumpayan sa buhay na ito, ang siyang patuloy po nating maranasan ngayon at magpakailanman, sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.